Ang pagpapala ng Panginoon ay lagi kang sasamahan, ginagabayan ka ng presensya ng banal na Espiritu na siyang patuloy na nagpapalago ng pananampalataya mo. Maraming pong salamat, Panginoon, sa umagang ito, isang pinagpalang araw na kung saan makakarinig na naman po kami ng mga salitang nagmumula sa iyo. Mga na kung saan, Lord, yung kapangyarihan ng banal mong salita, Ama, ay wawasak ng lahat ng pader sa aming puso't isipan, Ama, at italagay lamang, Lord, ang sandigan, walang iba kundi ang banal mong salita. Magari ka po sa aming kalagitnaan, Banal na Espiritu, ang presensya mo ang bukas ng aming kaisipan at lalabas kami sa lugar na ito, Panginoon, na may bagong antas ng pananampalataya at pagkatakot sa inyo, Panginoon. Sa lahat ito, Lord, nagpapasalamat kami kahit nagbabalik kami sa iyo ng mataas na papurit pasalamat. Yan pong aming panalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoon Kristo. Lahat po tayo magsabi ng Amen and Amen. Praise ka tayo, may makupong lahat. Ayan. Praise God. So ating pong pag-uusapan sa oras na ito ay ayan. So ang topic ko natin sa isang buwang ito ay the fear of God, pagkatakot sa Diyos. So ang tanong po natin, sana yung ating slides. Okay. Ang pagkatakot ba sa Panginoon, is it a must or option? Pag sinabi kong must, kailangan mong gawin. Pero kung sinabi mong option lang ito, pwede kong gawin, kung gusto ko, pwede ko rin hindi gawin. Tama po ba? So, option is may pagpipilian ka kung gagawin mo or hindi, o kailangan mong gawin na magkaroon ka ng takot sa Panginoon. So, yun pong pag-uusapan natin sa oras na ito. Ano ba ang takot muna? Ano ba ang takot? Ang takot ay nilagay ng Panginoon sa atin sa panahon na kung saan po nandun tayo sa danger. Takot tayong mawalan ng trabaho, takot tayong sa mga bagay na may mga taong takot sa heights, o namang takot na kung saan nagkikreate sa atin ng unsafe scenario. Hindi mapakaling sitwasyon na nararanasan natin. Tama po ba? So another kind of takot, mga minamahal, yung takot ka na ikay maparusahan. Di ba? Natatakot kang sumuway sa batas natin kasi natatakot kang bigyan ng parusa ng ating gobyerno. O sa na natin, natatakot kang gumawa ng mali kasi alam mo papaluin ka ng magulang mo. So that's another uri ng takot. At ang isang uri ng takot naman po, yung takot ng may pagkamangha. Halimbawa po sa oras na ito, nakita natin lumabas sa atin yung grabing glory ng Panginoon na sobrang liwanag. Anong gagawin mo? Luluhod tayo lahat. Tama ba? Kasi nakakatakot yung liwanag niya eh. Yung bang naranasan niyo na po yung may naranasan kang sobrang takot na nagbibigay sa iyo ng paggalang, okay? Ayan po. Sabi ni Isaiah, "Woe unto me, for I've seen the Son of God." Woe unto me. Kasi ako'y madumi, nakita ko yung grabeng kaluwalhatian ng Diyos. So yung kaluwalhatian na yun ng Panginoon, ang nag-require sa ating magkaroon ka ng takot. Kasi Diyos siya, kaya niyang gawin kung ano ang gusto niyang gawin, or else yung kanyang glory, yung kapangyarihan niya, yun yung magtutulak sa iyo na magkaroon ka ng banal na takot sa Kanya. Tama po ba mga kapatid? So therefore, ang pag-usapan natin, kailangan bang matakot ako o decision ko kung hindi ako magbibigay ng takot sa Kanya. Ang sabi ng Ecclesiastes 12 verse 13, matakot ka sa Diyos at sundin ang Kanyang mga utos. Ayan, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Ayan. Ang buong katungkulan ng bawat isa sa atin ay ang matakot sa Diyos. Ganun lang kasimple. Yun ang sabi ng Ecclesiastes. Sino ba yung sumulat ng Ecclesiastes? Walang iba po kundi si Haring Solomon. At ang sabi niya dito, bukod sa matakot ka, kailangan mong sundin ang kanyang mga utos. Paano ba malalaman ang mga utos ng Panginoon? Basahin mo po ang kanyang banal na salita. Tama po ba? In everything na gagawin mo, hilingin mo ang banal na spirito. Tama po ba ito banal na spirito o hindi? Kasi yung conviction ng banal na spirito mangungusap sa iyo kung tama o mali ang ginagawa mo. So ito yung katungkulan natin bilang tao. Kaya tayo nilikha ng Panginoon.
Ang tanong, sino ba ang Diyos? Halimbawa, ang tatay mo, bakit mo kinakatakutan? Kasi kilala mo ang tatay mo na namamalo, nakita mo ang tatay mo na namamahiya, wala siyang pakialam. Pag ikay nagkasala, talagang grabing palo ang aabutin mo, grabing pagpapahiya ang aabutin mo. Pero ang tanong, sino ang Diyos para katakutan mo? Yung pong pag-aaralan natin sa oras na ito. Number 1, ang Diyos ay banal at makapangyarihan. Sabi niya nga po, ang Diyos ay banal at makapangyarihan. Nilikha ng Panginoon ng napakaraming anghel at tinawag niyang bawat isa sa kanilang pangalan. Thousands and thousands of angels. Napaka-precious sa kanya yung mga anghel na nilikha niya. Mahal na mahal niya ang bawat anghel na nilikha niya. Pero nung ang anghel ay nagkasala at sumuway sa kanya, pinalayas niya po sa kalangitan. Naintindihan po natin? Kahit mahal na mahal niya yung mga nilikha niya, but if they violate His holiness, yung kabanalan niya, hindi niya po kayang itolerate yung kasalanan sa gitna ng kabanalan. Naintindihan niyo po? Kahit sabihin mo pa, Lord, naglilingkod ako sa iyo, nagpe-pray ako, ginagamit ako sa pananambahan, sa ministeryo, ano pa? Talagang every 24/7 ako'y nananalangin, pero kung may nakita si Lord sa puso mo ng isang pagsuway, lahat yun baliwala. Malinaw po ba mga minamahal? Hindi si Lord nakatingin sa mga paglilingkuran natin sa Kanya, nakatingin siya sa puso mo na handang sumunod at matakot sa Kanya. Kaya sabi ko, yung mga angels grabe yung mga angels po. Kung titingnan natin, they were created by God in His holiness. Pero nung sila po ay nagkasala, the 1/3 fallen angels, hindi nagdalawang isip ang Panginoon, palayasin sila sa Kanyang kaharian sa langit at itapon sa impyerno. Klaro po ba yon? Walang palakasan kay Lord. Ang tinitignan ni Lord, yung tibukin ng puso mo, kung yan ay naglalakad ng may banal na takot sa Kanya. What else? Nung panahon po na nilikha ng Diyos ang tao, dumami ang tao, ang sabi ng Panginoon, hindi na sila sumusunod sa akin, they will become ungodly. Ang ibig sabihin ng ungodly, hindi makasalanan, hindi makadiyos. Tama? May mga negosyante doon nung panahon ng before the flood of Noah. Sila I believe mabubuting tao pero hindi sila naghahanap sa Diyos. So therefore, binubuo ng masasamang tao, tsaka mga ungodly people. So ang sabi ng Panginoon, ako'y nalulungkot, I repent, nagsisi ako bakit ginawa ko ang tao. Because they violate His holiness. Amen? Kaya ang sabi ng Panginoon, tumawag siyang isang Noah, pinagawa niya ng malaking arka, at gugawin niya ang buong mundo. Because of holiness of God. Nakiintindihan po natin? Dapat bang matakot o decision mo kung gusto mo hindi? Dapat. Kasi makapangyarihan ng Diyos na yan. Kaya niyang gawin na palubugin ang buong mundo. Hallelujah, palubugin ang buong mundo at malunod ang lahat ng tao. Kaya niya magpadala ng apoy mula sa langit para sunugin ang Sodom at Gomorrah dahil sa kanilang kasalanan that violate the holiness of God. Amen po ba? So nawa pagtapos natin dito, maintindihan mo bakit parang may mga bagay na hindi ko siya maramdaman. Bakit parang may mga blessing na dapat hindi ko natatanggap. Baka may problema ang puso natin. Amen? Amen. Ayan po, no? Sino ang Diyos na ito? Siya ay Diyos na banal at makapangyarihan. Siya ay Diyos na banal at makapangyarihan. Walang imposible sa Kanya. Okay. Ang sabi ng Hebrews 12 verse 28 to 28, naglingkod tayo na may paggalang at pagkatakot sa Diyos sapagkat ang Diyos natin ay apoy na tumutupok. Sa paglilingkod po natin, ang sabi ng salita ng Panginoon, may paggalang at pagkatakot sa Diyos. Lagi nandoon ang sinasabi ng Kanyang banal na salita, paggalang at pagkatakot sa Diyos. Ayan po, kung titignan natin ang solar system, sample ko solar system, yan po ang solar system, nasaan na? Okay, it composed na araw, may araw po sa gitna, at ilang planeta, 2, 4, 6, 8, 9 planets, 2, 4, 6, 8 planets, o 8 planets, yan ang tawag yan solar system. At tayo po yung pinakamaliit doon, this where the earth, on the third, ito bang earth? Yan ang earth, ayan, nakita nyo yung pangatlo po, yan yung mundo.
Okay? So nilikha lahat ng Panginoon yan at yan ay nakahang doon sa kalangitan. Okay po ba? Sa kanyang isang salita, let there be stars, let there be solar system. Sa isang salita niya, nalikha lahat. Makapangyarihan ba ang Diyos mo? Makapangyarihan. Grabe ang kapangyarihan ng Diyos mo. At ang sabi ng salita ng Diyos, there were 88 constellations. 88 constellations. Ang sabi ng Romans 1 verse 20, mula pa nang likhain ng Diyos ang sanlibutan, ang kanyang likas na nakikita, ang kanyang kapangyarihang walang hanggan at ang kanyang pagkadiyos ay maliwanag na inihahayag ng kanyang mga ginawa. So that's constellation. Nandito lang po tayo, nandito sa isang ganito, sa isang tuldok na yan. This is where we are. This is where you are. And it composed a whole constellation na napakaraming bituin, napakaraming mga galaxy ba or whatsoever. At yan po ay kinokontrol ng salita ng Panginoon. Nakapangyarihan ba ang Diyos? Kasi kung hindi siya makapangyarihan, kung walang Diyos, nagkasabog-sabog na po yan. Kung makikita natin po yung planeta natin, may isa lang kometa na nagkamali ng ikot, sabog ang buong mundo. Ano po ba? Kasi may Diyos na kumokontrol ng lahat ng bagay na meron dyan sa sangkalangitan. At yun ang Diyos na kumokontrol ng buhay mo. Amen? Ang buhay po natin mga minamahal, nung tumanggap ka sa Panginoon, dalawang uri ng pathways, dalawang uri ng lakad. Gusto ko makita nyo to. Isang lakad na kung saan makamundo ang nakikita mo mga bagay, may sakit, may gera, may problema. Hindi ko kaya lahat na nakikita mo sa iyong paningin. But God wants you to walk in the pathway of spiritual. Ano ibig ko sabihin na yun? Nais ng Diyos bilang anak ka ng Panginoon, tinawag ka niya, tinubos ka niya, ayaw niyang lumakad ka sa mga bagay na pangmundo. Sa mga sabi na Lord, kung walang pananampalataya, imposible mong malugod ang Diyos. Gusto niyang lumakad ka sa daan ng pananampalataya. May sakit ako pero pinagaling na ako ng Panginoon. Magulo ang pamilya ko pero binago na ng Diyos. Amen? Ang dami kong kahinaan pero binabago ako ng Panginoon. Amen po ba? Sasabihin ng deklarasyon mo kasi dun gumagalo ang Diyos sa daan ng pananampalataya. Hindi ko makita ang kaguluhan ng buhay ko, yung future ko wala, hindi ko makita, pero you walk in the faith na kung saan gumagalaw ang Diyos. Walang imposible sa Panginoon. Ako'y mananagumpay, ako'y magiging ako'y hindi magiging buntot. Whatever na ilagay sa iyo ng salita ng Panginoon, declare and believe. Amen? Ang mananampalataya po, hindi mo na kailangang umiyak at magmakaawa sa Panginoon. Amen po ba? Kayo ba'y alipin o anak? Ang anak ba nagmamakaawa na para bigyan ng tatay niya kung mayaman ng tatay niya? Hindi po. Pero yung alipin nagmamakaawa kapag humihingi. Ikaw, anak ka ng Diyos. Nilagay ka niya, binigyan ka niya ng authority, ang sabi ng salita ng Panginoon para ideklara mo yung mga bagay. At ang sabi niya, kung ano mang sabihin mo sa lupa, nagaganap sa langit. Ganun ka kapangyarihan meron ka. Kung nakikita mo para nadadaganan ka na ng problema, umakyat ka sa taas ng problema at ideklara mo ng problema ito ay nasa paanan mo lang. Amen po ba? Ang sabi ng Panginoon, "My people perish because of lack of knowledge." Ang tao, yung mga anak ko ay napapahamak dahil sa kawalan ng kaalaman. Kung kaalaman mo, mabuhay ka sa kung ano nakikita mo, gumagalaw ko doon, lulugmukin ka ng kaaway. Pero ang sabi ng salita ng Diyos, nilagay ka niya mataas sa sitwasyong lumakad ka sa daan ng pananampalataya na gumagalaw ang Panginoon. Amen po ba? Purihin ng dakilang Diyos. Ano pa daw po? Ayan. So, yan po, yung next slide natin. Next slide. Ayan. Hebrew 1 verse 3. Ang sabi ng salita ng Diyos, nakikita sa anak ang kaluwalhatian ng Diyos. Kanino po nakikita ang kaluwalhatian ng Diyos? Kanino po? Kay Jesus. Kay Jesus. Yung Diyos na tinanggap mo, hindi mo ba alam, yung Diyos na tinanggap na walang iba, kundi ang Panginoon Kristo, siya ay righteous, kamukha ng Panginoon, siya ay Diyos din po, siya ay makapangyarihan because they are in triune God. Sabi dito, nakikita sa anak ang kaluwalhatian ng Diyos. Kung ano ang Diyos, ano daw? Kung ano ang Diyos, ano daw? Gayon din ang anak. Napaka makapangyarihan ng Diyos, kapatid. Ganon din ba ang anak?
Amen. At nasaan ang anak saan nakatira ang anak o the Holy Spirit? Saan nakatira ang banal na Espiritu? Sa bawat isa sa atin. Kaya kung anong kapangyarihan ng Ama, kapangyarihan ng anak, dahil nasa sayong banal na Espiritu, ganun din kakapangyarihan meron ka. Amen? Ano mang sitwasyon na makikita mo, move on the pananampalataya at magdeklara ka ng mga bagay na nais ng Diyos na sabihin mo. Amen? Ilagay natin po ang demonyo sa ilalim ng ating paa. Hindi tayo pinapaikot ng demonyo sa buhay natin. At sabi doon, pagkatapos niyang lilisin tayo sa ating mga kasalanan, ang sabi ng salita ng Panginoon, si Jesus ay umupo sa kanan ng makapangyarihan doon sa langit. Ulit po, ito this is the whole Milky Way galaxy. Nandito po ang Earth, maliit na yan. Ayan, you are here. Mundo po yan. At sa mundong itong sobrang laki, gabi, sobrang liit na tayo. But God controls the whole galaxy. Amen po. Pagkatiwala natin ang buhay natin sa Panginoon sa bawat araw. Kasi siyang may hawak ng mga bagay na mga imposible, yung kapangyarihan ng Diyos, hallelujah, ang mararanasan natin sa ating mga buhay. Number 2, ang pagkatakot ba sa Diyos ay dapat o kung kailan ko lang gusto? Ang pagkatakot sa Diyos ay pasimula ng karunungan. Ang sabi ng Kawikaan 9 verse 10, ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan. Ano ba ang karunungan? Simple lang. Paglakad ng ayon sa plano ng Diyos. Paglakad sa ayon sa kalooban ng Diyos. Paglakad ng tama sa mundong ito na umaangkla sa kung ano ang salita ng Diyos. That is karunungan. Amen po ba? Halimbawa po, yung mga tao, talamak naman sa atin ang corruption, ano? Kung merong banal na takot ang isang nadudoon, magagawa niya ba, magagawa niya bang, kung may takot, magagawa niya bang mangurap? Ha? Magkuha ng mga kaban ng bayan na milyon, 250 million gagamitin. Parang hindi mo kaya, no? Yung ano lang, 10 piso lang, grabe ng conviction. How about this na ilang milyon na kinukuha para lang gamitin sa sarili. Base doon sa nakikita ko lang, ha? Di ba? So yun po natin. Pero nasa trial pa po siya. So karunungan paglakad ng ayon sa plano ng Panginoon. Nakukuha po natin, mga kapatid. Yung takot sa Diyos, yun yung simula ng karunungan na mararanasan mo sa buhay mo. Amen po ba? Ang pagkatakot sa Diyos. Okay, number 3. Okay. Ang pagkatakot sa Diyos ay pumipigil sa iyong magkasala. Amen? Pumipigil sa iyo na gumawa ng kasalanan. Ang sabi ng Kawikaan 8 verse 13, ang pagkatakot sa Panginoon ay ano daw po? Ano daw po? Pagkapuot sa kasamaan. Ayan. Ang pagkatakot sa Panginoon ay pagkapuot sa kasamaan. So ano ba ang kasalanan? Alam natin from the start, doon pa sa kalakitan, ano ang nagtapon kay Lucifer para itapon siya at siya tanggalin doon sa kaharian po? Pagsuway o kasalanan. Amen po ba? Ano ang dahilan bakit si Adan at si Eva ay pinalaya sa paraiso? Pagsuway. Simple lang yun di ba? Bakit pinalayas ang anghel na si Lucifer sa langit? Dahil sa kasalanan, pagsuway sa Diyos. Bakit pinalayas si Adan at si Eva sa paraiso na nilikha ng Diyos na perpekto para sa kanila? Dahil sa pagsuway o kasalanan. Nakukuha po natin, mga kapatid. Kaya sabi po doon, ano ba ang kasalanan? Ayan po, no? Ang kasalanan ay ang paghihiwalay ng Diyos at ng tao. Ang sabi ng Panginoon kay Adan at kay Eva, sa araw na kainin mo ang bunga ng pagkaalam ng mabuti at masama, mamamatay ka. Pag nakita po natin ang kamatayan, hindi zombie, hindi aswang, o kung anumang negatibo nakikita natin, it is a separation from God. Paghihiwalay sa Diyos. Lahat ng paghihiwalay, it speaks death. Katulad po nito, bakit po namamatay ang tao? Kapag namatay ang tao, humihiwalay na po ang kanyang kaluluwa sa kanyang lupang katawan. That's death, kamatayan, paghihiwalay. Pag nahiwalay po ang sanga ng isang puno sa kanyang automatic, yung sanga na nahiwalay, mamamatay na. So, separation, death, ang kasalanan ay isang bagay na naghihiwalay sa iyo at sa Diyos. So, yun po ang kamatayan. So, that is death. Malinaw po ba? Paghihiwalay.
Paghiwalay ang kamatayan. So ang sabi dito, ang kasalanan, ano sabi ng salita ng Romans 6 verse 23? Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Kanina, ano daw yon? Pinipigilan ka ng Diyos magkasala kasi ayaw niyang maranasan mo ang kamatayan na bunga ng kasalanan. Okay po ba? Ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan, ulit, sa pamamagitan ng ating Panginoon Kristo na ating Panginoon. So your choice, yung mga decision mo sa buhay, sometimes nagre-resulta ng pagkahiwalay mo sa Panginoon. Diba? So this is the separation. This is God. Ulit, ang Diyos ay banal, ang tao ay makasalanan, so yun yung naghiwalay sa Kanya. The sin, yung kasalanan, ang naghiwalay sa Kanya sa presensya ng Panginoon. Klaro po ba yun? Malinaw po ba yun? Ayan po, ano? So yun po siya. Pero purihin ng Panginoon kasi yung kasalanan po, binayaran ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. So ang nakabalaban sa iyo, hindi yung katuwiran mo, kundi ang katuwiran na meron si Kristo sa iyo, yun na bumabalabal niya sa iyo ngayon. Amen po ba? Purihin ng Panginoong Yesus. Ano po? So tayo po ay makasalanan, kundi dahil sa ginawa ng Panginoon sa atin, pag tinanggap natin si Jesus sa buhay natin, siya yung magiging tulay mula sa pagiging makasalanan mo, nilinis ka ng Panginoon, tinubos ng Lord lahat ng kasalanan mo, so may right ka na sa pamamagitan ni Jesus Christ na tumuwid papunta sa Panginoon. When you receive Christ in your heart, tinanggap niyo ba si Jesus sa puso niyo? Amen po ba? Tama po ba? So yun po, no? Sabi nga ng Romans 5 verse 8, ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa iyo nang mamatay si Kristo para sa iyo nung makasalanan ka pa. Hindi ka tinubos ng Lord nung ikay sumusunod sa Kanya. Nung makasalanan ka pa, nung mabaho pa tayo sa kasalanan, tinubos tayo ng Panginoon. Amen po? So yun po yun. So ang sabi doon po, ayaw ng Lord na maranasan mo ang kasalanan. Kasi yun na magdadala sa iyo sa kamatayang na kung saan mahiwalay ka sa Panginoon habang buhay. Klaro po ba? That is why dapat meron kang banal na takot sa Kanya. Ano pa daw po? So number 4. Ano ba yung number 1? Bakit kailangan matakot sa Diyos? Kasi ang Diyos ay banal at makapangyarihan. Ano yung pangalawa? Ano daw? Wait simula ng karunungan. Ayan. Okay, number 3. Ano yung pagkatakot sa Diyos? Pumipigil sa iyong magkasala ka. Kasi ayaw ng Lord mapalayo ka sa Kanya. Kasi alam niya ang kasalanan may sting, may laso na pwedeng pumatay sa iyong kaluluwa. Okay, number 4 daw po. Gusto niyang magkaroon ka ng magkaroon ng takot sa Kanya. Alam mo kung bakit? Dahil may pagpapala at buhay dito. Amen po. Sino pong gustong umunlad ang buhay? Lahat tayo, alam ko. Kasi yun ang basis natin nararamdaman natin yung pag-unlad Pero alam mo ba, may pagpapala ng ikaw binigay si Lord sa iyo? Alam mo kung ano yung binigay ni Lord sa iyo? Nakasulat ng pangalan mo sa aklat ng buhay sa langit. Amen? Nung tinanggap mo si Lord sa buhay mo, mayroon ka ng title sa langit. Taas nga pong mga kamay na may title na sa langit. Grabe. Ikaw, meron bang title na sa langit, Obet ha? Bakit tayo may title sa langit? Tinanggap mo si Lord, anak ka niya. Kung anong pamamana ni Jesus Christ, binibigay niya sa iyo para mamana mo rin. Kaya nandito ka sa oras ito para magpasalamat sa Kanya at makinig ng Kanyang banal na salita. Tama po ba? Kasi may title ka na sa langit. Kung anong meron si Jesus, meron ka. Yun ang sabi ng Panginoon sa ayon sa Kanyang banal na salita. So may blessing at buhay dito. Kasi kung alam natin, ang sabi ng Kawikaan 19 verse 23, ang pagkatakot sa Panginoon ay patungo saan? Sa buhay. Mapalad ang bawat isang natatakot sa Panginoon. Ayan po, ano? Pastora, parang hirap maging Kristiyano kasi parang hindi naman umuunlad ang buhay, hindi na pagpapala. Hallelujah. Mga minamahal, ang pinakamayamang tao po. Ayan, Awit 5:12. Si Haring Solomon. Ayan. Isa sa pinakamayaman siguro ever since from the simula ng mundo hanggang sa matapos ang mundo, siya po'y pinakamayaman. Ang sabi dito, taon-taon, babasahin ko na lang, 23,310 kilong ginto ang dumarating kay Solomon. Hindi pa kabilang dito ang buwis ng mga ngalakal, ang tinutubo ng kanyang mga tauhang umaangkat sa ibang bansa,
at ang buwis ng mga hari sa Arabia at mga gobernador ng lalawigan. Pag magpala po ang Panginoon, grabe, grabe. Sabi mo nga sa katabi mo, pag nagpala ang Lord, grabe, grabe. Amen po ba? Sobra-sobra, nag-uumapaw pa. Gano'n ang pala. Halos na sabi mo, Lord, tama na. Tama na, Lord. Ayoko na ng blessing, Lord. Sobra-sobra na eh. Tama po ba? Gano'n po ang magpala ang Diyos kapag may banal kang takot sa Kanya. Amen po ba? Ayan, ang sabi ng awit 5 verse 12, pinagpapala mo, O Yahweh, ang mga taong matuwid at gaya ng kalasag, protektado sila ng iyong pag-ibig. Kung may banal ka na takot sa Kanya, minamahal, ina-assure ko sa iyo, hahabulin ka ng pagpapalang nagmumula sa Panginoon. Tama po ba? Ang pasyan kasi natin ngayon, ang pagpapalang material na makita mo may malaking bahay ka, ano pa daw? Marami kang mga project, marami kang mga building, marami kang mga isla. But Solomon had all those things. Si Solomon, napakayaman pong tao. Napakayamang hari. Sobrang, ang dami niya mga pinagagawang kung sabihin ito, mga building. Sobrang lami ng kanyang nasasakupan. Grabe-grabing ginto, meron siya. Grabe. Gusto natin maabot si Haring Solomon? Gusto natin maging katulad niya. Actually, ang asawa niya po ay 700 wives. Ilan ang asawa? 700. Araw-araw may asawa. At tapos, 300 mga concubines. Sobra-sobra na ba yun, Obet? 1,000? Tama na ako sa isa, Lord. Ayan, grabe. Kung sa paghahangad natin na maging katulad niya, sa panahon natin, gusto ko maging katulad ni Elon Musk, sobrang yaman. Ni Henry C., sobrang yaman. Wala na pong yayaman kay Haring Solomon. Wala nang yayaman kay Haring Solomon. Kung sa antas ng pagbuhay, nakamta niya na po ang lahat ng bagay. Pero at the end of his life, ang sabi niya, ito ang katungkulan mo, matakot ka sa Diyos at sumunod sa mga utos niya. Amen? Baka hinahangad natin si Haring Solomon, kapag nandito na tayo, ma-realize mo, simple lang palang kailangan kong gawin. Matakot ako sa Diyos at sumunod sa utos niya. Hindi ko pala kailangan tong sobrang kayamanan kasi wala palang magagawa ito sa akin kung anong meron ako. Amen po ba? Kayo po kapatid, dito pa lang kung anong natutunan ni Haring Solomon na makamtan niya ang lahat ng bagay. Kung meron kang Kristo sa puso mo, naabot mo na yung naabot ni Haring Solomon. Naintindihan niyo po? Naintindihan niyo po? Si Haring Solomon, kailangan niya pang dumaan sa maraming sitwasyon para hanapin niya ang tunay na kasiyahan. Pero nakamtan niya po ang lahat. Sabi niya, ganito lang pala. Isa lang palang tungkulin ko ang matakot sa Diyos at sumunod sa utos niya. Ikaw, andito ka palang, alam mo na yun eh. Sa Haring Solomon, it takes years. Magkaroon siya ng maraming bagay para maintindihan niya. Pero ngayon, ikaw, alam mo na. Anong katungkulan natin, mga minamahal? Matakot sa Diyos, sundin ang utos niya. Nalalaman ni Solomon pagkatapos niya makamtan ng lahat ng bagay. Amen po ba? Praise God. So yun po si Haring Solomon. Sino nagpala kay Haring Solomon? Ang Diyos na makapangyarihan na lumikha sa lahat. May isa pa po, si Job ay pinakamayamang tao. Dahil may takot siya sa Panginoon, pinagpala po siya ng Diyos. Grabing ari-arian, grabing bakahan, na gusto natin mangyari sa atin palagi. Diba? Maraming bakahan, maraming mga property. Ayos, kinuha lahat ni Lord. Sinubukan siya ng Panginoon. At the end of his life, nung siya po ay nagpakumbaba sa Panginoon, ibinalik ni Lord doble pa, triple, kung anong nawala sa kanya. Sino ang pinagmumulan ng pagpapala? Panginoon. Wala na pong iba. Sa kanya ka lang lalapit. Lord, anong dapat kong gawin? Lord, anong gusto mong gawin? Gusto kong managumpay, Panginoon, hindi kung saan-saan. Lumapit ka muna sa Kanya. At nasa Kanya ang tunay na kayamanan. Hindi lang po kayamanan sa lupa, kayamanan sa puso, sa kayamanan sa kaisipan, at kayamanan sa langit. Amen po ba? Ayan. Sino ho dito mga bilyonaryo na anak ng Diyos sa ating kamay? O, pati hindi kayo bilyonaryo. Sino ang mga bilyonaryong anak ng Diyos sa ating kamay? O ba't ayaw nyo? Sa langit, trilyon na agad ang lupa nyo dun eh. Diba yung title nyo sa lupa, trilyon na yun eh. Tama ba, Pastor RJ, ang bilyon na sa puso lang? Sino mga bilyonaryo, taas ang kamay? Nasa puso at nasa bulsa, ititiklara mo lang. Nandyan na eh, nilagay na ni Lord dyan eh. Tama ba, Bobet?
Nasa maleta ng puso. Dedeklara mo lang. Lord, gusto ko ng ganito, Lord. Lumakad ka na may banal na takot sa akin, biglang magbubukas yung pagpapala para ibuhos sa'yo. Nandito lang sa puso ang bilyon at trilyon ng tunay na kayamanan. Amen po ba? Grabe. Sila nasa maleta, ikaw nasaan? Nasa puso. Hindi ho tayo naglulukuhan dito. Kayang ibigay ng Lord, pagpalain ka higit pa sa iyong inaasahan. Amen. Huwag kang magpalugmok sa problema, huwag kang magpalugmok sa sitwasyon. Ang kapangyarihan nasa dulo lang ng dila mo at dideklara mo lang kasi ang Diyos mo nandiyan sa'yo. Nasaan po yung Diyos na likha ng lahat ng bagay? Nasa langit at nasaan? Nasa puso. Nasaan si Lord? Nasa langit at saan? Nasa puso. Okay. Amen po ba? Grabe. Hallelujah. Higit ka pa kay kay mga maraming maleta. Sabi ko nga ni Pastor, Pastora, ano ba yung yung maraming pera doon? Hindi na pinag-uusapan maleta, ngayon kondo na. Doon na nilalagay ang pera, hindi na sa maleta, nasa kondo. 60 studio type na kondo, nandun ang pera nila. Pero ang pera mo nasaan? Nasa langit, magwi-withdraw ka lang. Amen po, para hindi manakaw. Hallelujah. Pagpapala ba yan mga minamahal? Na anumang mangyari sa buhay mo, may title ka na sa langit at iliway? Grabe yun. Hallelujah. Kayamanang hindi nasisira, hindi kinakalawang, hindi tinatanga. Kayamanang nasa langit dahil ngayon pa lang meron ka na niyan dahil sa paglilingkod mo sa Panginoon at pananampalataya mo. Amen po ba? So yun, ulit, matakot ka sa Diyos. Ecclesiastes, sabi ni Haring Solomon, at sundin ang kanyang utos sapagkat ito ang buong katungkulan mo bilang tao. Hallelujah. Praise God. Bakit kailangang matakot sa Panginoon ang bawat tao? Kasi darating ang panahon, haharap po tayo sa paghatol. Amen po ba? Walang anumang ginagawa natin, masama at mabuti. Kung ika'y mananampalataya, haharap ka sa bema. Ano ba yung bema? Lahat ng ginagawa mo para kay Lord, sisilipin ni Lord, susunugin niya lahat yan, at kung may ginto man, bibigyan ka niya ng ginto. Kung walang natira, okay lang, ligtas ka. Sino dito ang gustong mapunta sa langit na kahit nasunog pero ligtas? Sinong gusto? O number A yun, okay lang Pastora, kahit nasunog lahat ng ginawa ko ngayon, basta ligtas ako. Or, sinunog punong-puno ka ng ginto at ligtas ka. Saan nyo gusto? Sa 1 o sa 2? Yung number 1, sinunog yung ginawa mo, nag-worship ka, nagbigay ka, nag-pray ka, kailang naging pang personal, di ba? Kaya nung sinunog, walang natira. Pero sabi ng Lord, anak, ligtas ka pa rin. Pero kung ikaw daw ay mula sa puso ng banal na takot sa Lord, yung ginagawa mo paglilingkod, at nung sinusunog na ng Panginoon yung mga ginagawa mo, abay puro ginto, ilalagay sa iyong korona ng Panginoon. So anong gusto nyo? May korona o wala? Very good. Marami ho tayong trucks dyan, mga minamahal. Mamigay kayo ng trucks sa mga tao. Bahaginan nyo sila ng salita ng Panginoon kasi isang korona yon bibigay ni Lord sa'yo. May kilala ka ba, Obet, ng mga kaibigan na wala pang pagkakilala sa Lord? Sharean natin, bahaginan natin. Kasi bawat kaluluwa na tinanggap si Jesus at dinisipulo mo, pagdating sa langit, ibibigay ng Lord sa iyo ang korona. Amen. Ang loyalty niyo po sa paglilingkod, hindi kay Pastor Moises, hindi sa akin, minsan inutusan ko kayo. Ang loyalty niyo sa paglilingkod, walang iba kundi kay Lord. Ako'y lingkod lang din. Para wala kami mga lingkod, si Pastor RJ, kung sino man, lingkod lang kami. Pagdating sa langit, hindi kami ngahatol sa harapan niyo, si Lord pa rin yun. Sabay-sabay tayo, isang hilera. Amen? Ayan, bakit daw kailangang matakot sa Diyos? Kasi darating ang time, lahat ng ginagawa mo sa lihim at sa lantad, ipipakita sa iyo ng Lord at tayo hatulan. 2 Corinthians 5:10, sapagkat lahat tayo, lahat tayo ay haharap, walang exception. Walang sabi, exempted si Maria, si Juan, wala po. Lahat tayo'y haharap sa hukuman ni Kristo. Sapagkat Ecclesiastes 12 verse 14, ang Diyos ay dadalhin ng Diyos sa paghatol ang bawat gawa natin. Amen po ba? So marami pong paraan ng paglilingkod, mga kapatid. Pagmamahal sa kapwa, sa pamilya, sa gawain ng Panginoon, kung anong sinasabi ng banal na Espiritu sa iyo. Yun lang po yun. Okay, next slide.
Mateo 25 verse 46, bang magandang balita Biblia, ano sabi doon? Kapag dumating ang paghatol, di ba, sa judge, tama ba? Kapag may korte, di hahatulan na yung pareho, hindi ho pwedeng ganun lang. Ang mayroong verdict, ang verdict, o sige, ikaw ay guilty. Ang verdict ay, sige, ikukulong ka ng 10 years, 20 years, 50 years. Ang verdict ay death penalty. So sa bawat judgment na nangyayari, may verdict. Kung ikaw ay not guilty, kung ikaw ay paparusahan ng pagkakulong, o kay paparusahan ng kamatayan. The same thing with this. Sa paghatol po, merong verdict. Anong verdict do? Eternal life or eternal death. Amen po ba? Eternal life or eternal death, the choice is yours ngayong oras na ito. Nasa sa iyo ang pagpili. Amen po. Mateo 25, itataboy ang mga ito sa kaparusahang. Anong klaseng kaparusahan? Walang hanggan. Sa mga parusang walang hanggan. Natuwa ka din na doon sa binasa ni Ate, verse natin. Sa aking bayan, ang sabi ng Panginoon, dalawang klase ng tao. Isang tapat at isang palalo. Tama ba? Sa kanina sa discussion. Isang tapat at isang palalo. Sa aking bayan. Sa aking mga tao, dalawa lang po, isang palalo at isang tapat. At ang tapat ay pinagpapala at ang palalo ay pinaparusahan ayon sa kanyang maling gawa. Nakita po natin. So the same thing with this, katulad po nito. Lahat ng ginagawa natin, pagdating ng panahon, harap tayo sa Lord. Again, kung bema, hindi ka napaparusahan papunta sa kamatayan. Pero ito po sa mga unbeliever. Bakit ko binabahagi? Para ibahagi niyo po sa mga mahal niyo sa buhay na merong eternal death na naghihintay sa kanila kung di nila tatanggapin si Lord sa buhay nila. Amen po? Ayan, papunta. Realidad po yan. Yan po ang sabi ng salita ng Diyos. Sabi ng salita ng Diyos, may buhay na walang hanggang kaparusahan. At ang sabi ng ngunit ang mga matuwid, mga tumanggap kay Kristo, mga taong may banal na takot sa Panginoon, ay papunta sa buhay na walang hanggan, which is eternal life. Eternal life, eternal death. Di ba? Eternal life, buhay na walang hanggan. Eternal death, buhay na may kamatayan. Ganun lang po ang kwento. Amen po ba? Ayan. So therefore, number 6, last na po tayo. Ang takot sa Panginoon ay nagsisimula ng intimacy sa Diyos. Ano ba yung intimacy? Ayan, yung malalim na relasyon sa Panginoon. Awit 25 verse 14, ang lihim ng Panginoon ay ang mga natatakot sa Kanya. Amen? Nalulugod ang Panginoon sa mga natatakot sa Kanya. Ewan ko lang sa mga mag-asawa, taas nga po ang kamay ng mga may asawa. Diba? May mga asawa. Sometimes you want the time of your partner. Tama ba? Kapag hindi mo ka pinapansin ng iyong asawa, ano daw ito? Nagano ka, bakit hindi ako pinapansin? Kasi you are not roommates. Tama ba? Hindi kayo roommates na kapag natutulog, magkatalikuran. Kayo ay one flesh, one body, isang laman, ano? Ayan. Minsan kasi, Pastor, busy. busy. Then I gauge him, kanina naiyak ako. Sabi ko, simple lang naman di ba? Simple lang naman sa mga asawa. Isang segundo lang na sabi mo, kumusta ka na mahal? Di ba? Amen po ba? Ginagawa ba natin yon? Di ba? Kuya Long at ate sino mga may asawa. Obet, kumusta ka na? Yeah? Isang topic lang yun Tama ba, RJ? Di ba? Mamaya tanghali, kumain ka na ba? Di ba? Hindi ho kayo roommates, mag-asawa kayo, may covenant kayo sa bawat isa. Ewan ko lang kay Ate Angela kung ginagano niya ba si Kuya Henry. Lagi, okay. Ewan ko Ate Liway, Ate Pagdating ng gabi, mahal, napagod ka ba? Di ba? Simple lang. Sabihin natin segundo, bigay mo ako sa oras yung time. Nakita niyo po ito. Nung sasabi ko kay Pastor yan, bumalik sa akin. Umiyak ako kay Lord. Hallelujah. Sa isang minuto, ilang segundo, ilang seconds sa isang minuto? 60 seconds. 60 seconds sa isang minuto. Sa isang oras, ilang minuto? 60 minutes. Kung ika-quantify ko yan mga kapatid, binilang ko there are 3,000, ilan RJ? 600 seconds in 1 minute. 3,600 seconds in 1 minute.
At sa isang araw, there are 43,200 seconds. Nakukuha sa sabi ko. Ang inilang asawa ni RJ, 1 second lang sa isang araw, 3 seconds lang. 3 segundo lang na mapakita mong mahal mong asawa mo. Nakukuha niyo po. Sa isang araw, there are ilan? 43,200 seconds. Ang hinihingi lang ng pagmamahal ng asawa mo, 9 seconds. Nakukuha niyo po? Nakuha, RJ? Pag tinanong ka ni Lord, mahal mo ba ako? Yes, Lord, mahal kita. Ilang segundong binibigay mo kay Lord sa bawat araw para mag-pray. I love you, Lord. Do you spend seconds kay Lord sa umaga? Lord, I love you. Mahal kita, Lord. Yeah? 43,200 seconds. Sa tanghali, Lord, pagpalay mo aking bansa. Lord, pagpalay mo aking pamilya. Pagpalay mo aking asawa. 2 segundo lang po. 3 segundo. Pagdating ng gabi, Lord, i-bless mo ang aking pastor. I-bless mo aking bansa. Malinaw po ba? And then sasabihin mo, I love you, Lord. Taas ang kamay. Pero hindi mo mabigyan ng oras. Minsan. Guilty ba tayo? Ako guilty. Kaya kanina hindi ako umiyak sa kay Pastor, umiyak ako sa Lord. Kasi yung demand ay hinahanap ko. Sabi ni Lord, anak ako din hindi mo binibigyan ng time. Diba? If you love God, simple lang, you spend time sa Kanya. So therefore, sabi ko nga dito ulit, sa isang araw, 43,000 seconds. Ang inilang ng Lord sa iyo, 10 seconds out of 43,000. Ba? Do you love God? Mahal mo ba si Lord? Kasama ka sa padadalangin. Pastora, anong araw ang prayer natin? Gusto kong maging bahagi sa natin. Amen? Kasi isang prayer po ng bawat kaluluwa ng tao pinakikinggan ng Lord. Kung 3 lang po kayo, 3 pinapakinggan ng Lord. If you're 100 in there praying for the nation, mas maraming pinakikinggan si Lord. Amen po ba? 43,000, hiningi lang ng Panginoon sa iyo, 1 minuto lang. Ha? 1 minuto lang. Minsan, ang daming salita, Lord, I love you. We didn't have time para mag-spend time ka. God wants intimacy. Huwag kang umasa na magkaroon ka ng banal na takot sa Kanya kung hindi mo siya prioridad sa buhay mo. Makakaroon ka lang ng intimacy kay Lord, ng takot sa Kanya kapag nakikilala mo siya. Kapag nagbabasa ka ng banal na salita niya, hindi Biblia po ang binabasa mo, kundi siya mismo yan. Ang Diyos mismo yan. Amen po ba? You're not wasting time. Hindi ka nagbabasa ng libro, hindi ka nagbabasa ng mga comics at kung ano-anong mga bagay na e-book, ang binabasa mo siya mismo ang salita ng Lord. At habang lumalalim ka sa Kanya, nagiging malapit ka sa Kanya, nagsisimula kang matakot sa Kanya. Malinaw po ba mga kapatid? Malinaw po ba? God wants your intimacy. Ibig ng Lord yung oras mo at buhay mo para sa Kanya. Ayan po. So what am I going to do? The ALS. Sabi niyo nga ALS? Okay. Ano yung ALS? Number 1? ALS, madali lang sabihin, alalahanin mo ang Panginoon sa bawat araw. Pagpikit ng mata mo, Lord, salamat sa lahat ng pagpapala. Pagdilat ng mata mo, Lord, pinagkakatiwala ko ang bumaghapon ko sa iyo. Pangunahan mo ako, samahan mo kamo ako sa iyong tanghaling oras na ikaw hihintot kakain. Alalahanin mo siya bago ka kumain. Panalangin mo ang mga taong gusto ipanalangin mo. Kasi ang nais ng Lord makakilala ang mga tao sa paligid mo at manambahan sa Kanya. Number 1, ano yung 1? Alalahanin mo si Lord. Imposible ba? Mahirap gawin? Madali. Number 2, lumapit sa Kanya. Ibig sabihin ng lumapit, huwag mong ipagyabang ang iyong nalalaman. Sa mga pibe po, minsan dumadating sa ako okay na, takbo na ako. Lord, sorry, hindi ako nag-pray. Minsan sa sobrang galing natin, umaasa na tayo sa ating kayabangan, sa kaalaman natin, that we forgot, lumapit sa Kanya at magtanong sa Kanya. Ang sabi ng Lord, huwag mong ipagyabang ang iyong nalalaman, ang iyong talento, at talino, igalang mo sundin sa Yahweh at lumayo ka sa kasamaan. Als, lumapit ka sa Kanya. Number 3, als, sumunod ka. Ang sabi ng salita ng Panginoon, matakot ka kay Yahweh, kayo na Kanyang bayan, nang makamtan ninyo. Ang sabi nun, nang makamtan ninyo ang lahat ng bagay.
Ang Panginoon po, kaya ng Diyos ni Yahweh na sa isang desyerto maging tubigan. Kayang gawin ni Yahweh na isang dagat ay maging desyerto. Amen po. Grabe. Sumunod. Ano nga yung als? Alalahanin mo siya araw-araw, lumapit ka sa Kanya, isanggunin mo sa Kanya lahat ng gagawin mo, anong aawitin mo, anong ituturo mo, anong kakainin mo, lahat ng bagay ilapit mo sa Kanya. At number 3, sumunod ka kung anong inuutos niya sa'yo. At magkakaroon ka ng banal na takot sa Kanya. Conclusion of the matter, ang sabi ng mga ngaral, walang iba kundi si Haring Solomon. Sa kabila ng lahat na ito na naranasan lahat ni Haring Solomon ng lahat ng pagpapala, isa lamang ang masasabi niya. Diba? Kahapon po, umaten kami kahapon. Kawain. Si Pastor, 88 years old. Nagtuturo pa. Naingkit ako. Kasi si nanay parang hirap tumayo eh. Ito 88, nagtuturo pa. 88 years old at grabe. Yun po. Sabi ko kay Pastor, makinig ka. Maraming laman yan. Amen po. Maraming karanasan. Maraming antas ng pananampalataya na kilala niya sa Panginoon. So katulad po ni Haring Solomon, kung nandito si Haring Solomon, pupuntahan natin. Tama po ba? At isa lang sasabihin niya sa'yo. Isa lang ang summary ng buhay na sasabihin ni Haring Solomon sa'yo. Matakot ka sa Diyos. Sundin mo ang kanyang utos. Sapagkat ito ang katungkulan mo bilang tao. Hindi mo na kailangan pumunta kay Haring Solomon. Nandito na sa salita ng Panginoon. Praise God. Wala na, tayo po ito ba yung lahat. Palakpakan nga po natin ng malakas na palakpakan Panginoon. Ang glory na kay Lord lang. Habang nakapikit ang mata mo, kapatid. Ang bottom line ng buhay, ang pinakapundasyon ng buhay mo, magsisimula sa banal na takot sa Kanya. At magkakaroon ka lang ng banal na takot sa Kanya kapag makilala mo siya, pag ginanap mo yung als. Dahil anak ka na niya, tinanggap mo si Jesucristo sa buhay mo bilang Panginoon tagapagligtas ng buhay mo. Hindi ka na alipin, kundi ikaw ay anak. At bilang anak, ang nais ng iyong ama, lumakad ka ng may banal na takot sa Kanya. Kasi you know who God is? Kilala mo ba ang Diyos mo? Siya ay banal na Diyos. Hindi niya kayang i-tolerate even a single iota of sin, a single dot of sin. At makapangyarihan siya. Kung ayaw mong pumunta ang langit, kung inaayawan mo siya, at nag-rebelde ka sa Kanya, hindi Kanya pwedeng pilitin. Pero isa lang, kapatid, mangyayari kung anong gusto niya. Hindi kung ano ang gusto mo. Nais ng Diyos na magkaroon ka ng banal na takot sa Kanya. Kasi gusto Kanyang pagpalain. Gusto Kanyang pagpapalain. At ang pagpapala ng Panginoon sa iyo, minamahal, hindi lang sa material na bagay. Secondary lang yan. Ang unang pagpapala na binigay ni Jesucristo sa iyo ay ang buhay na walang hanggan. Na meron ka ngayon, na hawak mo ngayon, na binayaran niya ng sobrang mahal na bayad. Kasi yung buhay na walang hanggan na tinatamasa mo ngayon, ang bayad yan, banal na dugo ng isang Diyos na buhay na nagkatawang tao. Ibig ng Lord, magkaroon ka ng banal na takot sa Kanya. Kasi ayaw niya magkasala ka. May the Lord open your spirit right now and break all the works of the enemy sa buhay mo. Lahat ng mga kaisipang hindi mula sa Panginoon, binibreak ko right now in the name of Jesus, and let your spirit submit to the Spirit of God. Lahat ng bagay na umahadlang upang hindi mo maranasan ang intimacy ng Diyos na buhay, mawasak sa buhay mo sa pangalan ni Jesus. Thank you, Jesus.
Pwede bang kausapin mo ang Lord sa oras na ito? Pwede bang kausapin mo si Lord? Kung mahal mo si Lord, how many times? Kumusta ang pananalangin mo sa Kanya? Kumusta ang pag-aaral mo ng Kanyang banal na salita? Kumusta ang paglilingkod mo sa Kanya? Prioridad ba siya sa'yo? If you feel guilty, hingi ka ng sorry kay Lord. Lapit tayo sa Panginoon, hingi tayo ng sorry sa Kanya. Kasi nasasaktan natin ang damdamin niya kapag may priority ka maliban sa Kanya. Sinasaktan natin ang damdamin ng Diyos. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Kung sino man po ang nais na magkaroon ng banal na takot sa kanyang puso, saan ka man naroroon, gusto ko isurrender mo buhay mo sa Kanya. Itaas mo ang kamay mo sa oras na ito. Thank you, Lord. Ama, nakikita mo po ang mga kamay na nakataas, na naganais, Panginoon, na lumakad ng may banal na takot sa iyo. Itantay mo po, banal na Espiritu, maging mapagpalang kamay sa oras na ito at mawasak sa oras na ito sa buhay mo ang lahat ng ginagawa ng kaaway, hadlang, upang hindi mo maranasan ang banal na takot sa Kanya. Lagyan ang puso mo ng banal na Espiritu, ng sensitibong puso, upang ang maliliit na bagay ay maranasan mo sa oras na ito. Salamat, Ama. Salamat, Lord. Mula ngayon, kapatid, I declare lalakad ka ng may banal na takot sa Kanya. I declare right now, in the name of Jesus, na ang puso mo titibok lamang sa paglilingkod sa Panginoon. Ano mang kapahayag ng Lord sa oras na ito sa iyo, malagay ito sa puso mo sa oras na ito. And I also pray, Lord, pagpalain mo po mga worship ministers, oh God, na patuloy na ginagamit mo sa pananambahan, Ama. Magmula sa Pastor RJ, Lord, Brother Jello, and all the musicians, the vocals, oh God, the dancers, Lord, I declare your joyful anointing, Lord, be upon them right now. In the mighty name of Jesus. I declare, God, that kind of worship, Lord, that break the yoke of the enemy, Father God, ay dumaloy ngayon sa buhay ng mga musician namin, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, O God. And I speak right now, the church, O God, from the pastor, I declare that tremendous blessing, the spiritual revival will flow in your spirit right now. In the name of Jesus. Isang grabing pananampalataya, isang grabing passion for Christ ang maranasan mo, kapatid. Magkakaroon ka ng matinding uhaw sa presensya ng banal na Espiritu. Lalabas ka sa lugar na ito na ang puso mo ay nagde-desire ng presensya ng banal na Espiritu. Ikaw ay ulo, hindi ka buntot. Lalagyan ka ng Lord ng tapang na ibahagi ang kanyang banal na salita. And the fear of God will rest upon everyone's heart right now. This is our prayer, Lord. This is our declaration. And it will manifest right now, Lord. Mahayag ito sa oras na ito. Yan pong aming dalangin. As I do my benediction, O God, Lord, I speak blessing, Lord. Taas mo natin ating mga kamay. Sa bawat kamay, Panginoon, dadaloy ang kapayapaan mo, dadaloy ang pagpapala, dadaloy ang pananampalataya that will break mountains, O God. Dadaloy, Panginoon, hallelujah, ang banal na takot sa bawat kamay na nakataas. Kapayapaan, kagalakan, kaligtasan, proteksyon, kagalingan, kalayaan ay sumaiyo. Yan pong aming panalangin sa makapangyarihang pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Let's worship the Lord.